Anong ginagawa mo? Ito ay magic hand. Ginamit ito noong ika-22 siglo. Eh di wag mong gamitin sa akin yan. Kailangan pigilan ka namin kahit anong mangyari. Si Washi. Matagal din tayong hindi nagkita, Lolo. Naku, pwede ba? Pakiusap, wag mo akong tawagin Lolo. May problema po ba ron? Mahaba masyado kung Lolo ng Lolo ko. Hindi ganun ang sinasabi ko. Naku, hindi itong oras para pag-usapan natin to. Teka sandali. Pupunta ka dapat sa bahay ni Shizuka, tama ba? Oo, tama ka. Sinabi rin niya na mag-isa lang siya sa bahay at wala siyang ginagawa kaya pinapapunta ka niya para maglaro, di ba? Tama ka. Paano mo nalaman yun? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang umalis. Huwag kang pakialamero. Pambihira, ano bang gusto mo? Mukhang kailangan ipakita natin sa kanya, Doraemon. Ano yan? Photo album ba yan? Parang napakaluma na niyan Sa'yo ang album na yan. Nakalagay dyan ang mga picture mo sa hinaharap. Ang hinaharap ko? Future ko? Bakit nasa album? Para sa'yo, nasa hinaharap yan. Pero sa ika-22 siglo, ito ay nakaraan. Kung gano'n, nandito yung mga picture ko nung 10 na 20 years old na ako. At nandiyan din yung mga picture nung kinasal na ako. Oo nga, tama ka. Pero ang problema, nandito sa picture na to. Oh, teka. Ako to Pero hindi naman ako na-aksidente kahit saan. Tulad nga po na sinabi ko sa inyo kanina na galing po yan sa future. Papunta ka dapat niya sa bahay ni Shizuka ngayon kaso bigla ka masasagasaan ng kotse. Pagkatapos nun isang buwan ka nasa ospital. Totoo ba talaga to? Pero kung hindi ka naman naalis ngayon, hindi magkakaroon ng aksidente. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang umalis. Dito ka lang sa bahay buong magdamag. Ganun ba? Pakiusap, wag na po kayo lumabas ng bahay, Lolo. Huwag mo nga akong tatawagin, Lolo eh. Ikaw na ang bahala sa kanya, Doraemon. Ako nang bahala. Magiging payapa to kagaya ng sa Titanic. Payapa katulad ng isang ibong lumilipad. Alagaan mo siya. Siguradong galit na si Shizuka ngayon. Nobita? Tumatawag si Shizuka sa phone. Tumawag na siya! Naku, ano nang gagawin ko ngayon? Kalma lang. Ako nang kakausap sa kanya. Okay, sige. Hello, pwede ba kay Shizuka? Pasensya ka na pero kasi... Hindi. Ano kasi... Hindi makakatulong yung mga sinasabi mo. Ano? Magandang kwento ng comics? At masarap na mga dorayaki! Mangako ka sa akin na wala kayo pagsasabi. Pupunta tayo nga sa bahay ni Shizuka. Ayos lang sa'yo, masagasaan ako ng kotse. Sasamahan naman kita papunta doon kaya huwag ka mag-alala. Mag-iingat ka lang din at ayos na. Magpapaalam na muna ako kay Mama. Magpapaalam? Mama? Ano yon? Maraming salamat po sa pag-aalaga sa akin. Ha? Minahal niyo po talaga ako ni Papa. Maswerte po ako na maging anak niyo. Pero ngayon, kinakailangan ko na po magpaalam sa inyo. Ha? Bakit bigla mong sinasabi mga yan? Baka po kasi hindi na tayo magkita kahit kailan, Mama, kapag umalis na po ako ngayon sa bahay. Teka, saan ka naman pupunta? Sa bahay ni Shizuka. Ha? Alam ko naman kung saan ka pupunta. Napakadrama mo naman kanina. Pero kasi... Teka sandali, saan ang daan natin papunta sa bahay ni Shizuka? Dito tayo dadaan, syempre. Ayos, at para mas ligtas tayo. Ang Time Television! Magagawa ng Time Television na ipakita sa atin ang future makalipas ang 10 segundo. Tingnan mo, 10 segundo mula ngayon, nandun na yung nilalakaran natin. Kung ganun, yung nakikita ko naglalakad sa unahan natin, mas maaga ng 10 segundo kaysa ganun sa na nga. ngayon. Masasagasaan ka rin sa kanto! Nakakatakot yun! Muntik na tayo ron. Mabuti na lang may time television tayo. Oo nga, alam ko na, magiging ligtas tayo kung hindi tayo pupunta sa kalsadang yun. Talaga? Eh di walang mangyayari kung dito tayo sa kabila dadaan? Oo. Ayun, ayos! Tara na! Wala ka nang dapat ipag-alala. Naku, lagot na! Ay, napakan mo yung kotseng laruan ko!
pasensya ka na. Hindi ako nag-iingat. Pakiusap, patawarin mo ako. Anong ginawa mo? Hoy! Ang lakas ng loob mo payakin yung anak ko ah! Aray ko, ang sakit. Takbo na, Nobita! Kung iisipin mo, parang na-aksidente na rin ako nun dahil sa sakit ng ulo ko. Sa tingin ko, tama ka. Kung ganun, hindi pa rin nawawala na posible pa rin ako mabangga ng kotse ngayon. Oo, ganun na nga, kaya mag-ingat pa rin tayo. Sige. Nobita, ayos lang na maging alerto, pero tingnan mo pa rin yung dinadaanan mo. Delikado kasi yan. Oo nga pala. Sige. Pero pwede rin manggaling sa likod mong panganib, kaya alerto lang, naiintindihan mo? Oo. Tumingin ka rin sa nilalakaran mo sa harapan. Tingnan mo rin sa likuran mo, sa harapan mo. Ang gulo mo naman, Doraemon! Sa harap, sa likod, sa harap, sa likod, ha? Hindi ko kayang tingnan ng sabay yun! Ganun ba? Sige, gamitin natin ang isang to. Time television. Oo nga pala, meron tayong ganyan. Ba't ngayon mo lang uli kasi inilabas yan? Tingnan uli natin ang mga sarili natin sa mga segundo mula ngayon. Eto na. Mukhang ayos naman itong dinadaanan natin. Makikita natin agad ang mga sasakyan kahit saan pa sila galing. Mukhang ito na lang ang dadaanan natin. Delikado rin dito. Dito tayo. Hindi rin pwede dito. Wala tayong ligtas sa madaanan. Pambihira naman. Anong gagawin natin ngayon? Alam ko na. Simula ngayon, hindi na tayo dadaan sa kalsada. Halika na. Magiging ligtas tayo kung puro mga bahay lang ang dadaanan natin. Sigurado ka ba talaga dyan? Wala na tayong pagpipilian pa. Lakad na. Makikiraan lang po. Pasensya na po. Hindi nga makakadaan ng mga kotse, pero ang dumaan tayo sa mga bahay ng ibang tao. Pakiramdam ko magnanakaw ako. Ayoko nito. Huwag ka na magreklamo. Mas importante ang kaligtasan mo. Tulungan mo ako rito! May kotse pa rin dumadaan dito kahit wala tayo sa kalsada. Tulungan mo ako! Naku, ano ba naman yan? May mga nag-aaral magmaneho dito sa bakuran nila. Alis ka dyan! Hindi ko alam kung paano pahintuin to! Mag-isip ka na kahit ano, Doraemon! Ililigtas kita, Nobita! Maraming salamat. May mga nag-iensayo din pala magmaneho na sasakyan sa bakuran nila. Maliit lang ang bakuran dito kaya wala na tayong dapat ipag-alala. Anong ginagawa niyo dito sa bakuran ko, ha? Mga magnanakaw kayo! Sandali, hindi po kami magnanakaw. Ka na magpaliwanag! Sandali lang mo. May tatanong lang po ako sa inyo, sir. Nagmamaneho rin po ba kayo ng sasakyan? Aba, nakilala mo pala ako, ha? Oo, taxi driver nga ako. Mukhang hindi pa rin tayo nakakatakas hanggang ngayon sa mga sasakyan. Ano? Nandito ba kayo dahil umiiwas kayo sa mga sasakyan? Kung ganun pala, nagkamali kayo ng pinuntahan. Bakit naman po? Madalas kasing binabangga ng mga truck ang mga bahay na ito dahil sa biglang liko ang daan dito at sobrang bilis ng pagpapatakbo nila. Yan, kita nyo? Tulungan niyo kami! Alam ko na, may mas ligtas pa tayong pwedeng daanan. Talaga? Saan naman? Ligtas tayo kung dadaan tayo sa mga bubong, tama? Bakit kaya ngayon ko na naisip ang paraan na to? Hay nako, ang hina ko talaga. Imposible namang may dumaan pang sasakyan dito. Aray ko, ang sakit naman. Doraemon, ayos ka lang ba? Hindi ko na kaya to. Gusto ko na umuwi. Hindi pwede, Nobita. Baka masagasaan ka rin sa pag-uwi mo. Ito na ang tadhana natin. Bakit ganyan pa sinasabi mo? Nandito lang pala kayong dalawa. Huh? Nag-alala ako kaya hinanap ko kayo. Si Washi. Tulungan mo kami si Washi. Hindi kami makatakas sa mga sasakyan. Ano ka ba naman, Doraemon? Kung hindi mo kayang lampasan ang problemang to, paano ko ipapaubaya sa'yo si Lolo? Teka, ano sinabi mo? Huwag mo nga akong tawagin Lolo. Heto, pwede kayo lumipad gamit tong bamboo copter. Gawin mo makakaya mo, Doraemon! Nakakahiya naman. Mabilis
mabilis lang tayo nakarating. Oo nga, mabuti naman. Shizuka, pasensya ka na. Ayos ka lang ba? Kaya mo yan, Nobita? Naku, pasensya na. Nainip kasi ako kaya inaya ko muna si Bianco na maglaro dito sa bahay. Oh? Buti nga! Bleh! Ayan, okay ka na ulit, Nobita. Ano sinasabi mo dyan? Hindi okay ang masaktan ng ganito, no? Ano ka ba? Huwag mo sabihin yan. Dapat nga ganitong itsura mo. Mas okay na yan kaysa dito. Hindi naman ganyan kalala ang aksidente ko ngayon. Anong picture pala yan? Ewan ko. Ang babaeng parang puting lili. Ang babaeng yun, paano ko ba sasabihin? Isa siyang babae na parang puting lili. Napakalinis niya. May mahabang buhok. May mga matang para bang nangungusap at kumikinang. 1945 noon. Mga panahong halos araw-araw may bumobomba sa mga syudad ng Japan. Kaya kaming mga matatanda na mga bata pa noon, kinailangang malayo sa aming mga pamilya at lumikas sa malalayong layo. Kasama ng mga guro at mga mag-aaral. Student evacuation ang tawag doon. Wala kami noong alam sa kasalukuyang nangyayari. Sapilitan kaming humukay ng mga kuweba, sapilitan kaming pinagsaka. Lagi kaming ginugutom noon. Sa palagay ko, hindi nyo pa nararanasan kung paano magutom. Isang hapon, sa tabing ilog habang nagtatakip silim, nakilala ko ang babae. Wala siyang sinabi kahit isang salita. Ang nakapagtataka, na iparating niya ang nararamdaman niyang pakikiramay at tumagos ng malalim yun sa puso ko. Wala siyang sinabi, basta may inabot lang siyang tsokolate. At nawala na lang siya kasabay ng paglubog ng araw. Ang lasa at sarap ng tsokolate yun, naaalala ko pa rin hanggang ngayon. Napakagandang kwento naman. Nalaman niyo bang pangalan ng babae at kung saan siya nakatira? Yun na ang una at huling pagkakataon na nakita ko yung babae. Ganun po ba? Nasaan na kaya siya at ano kayang ginagawa niya? Yan din ang tanong ko eh. Gusto niyo po bang makita siya uli? Aba, oo naman, Nobita. Sino naman? Yung magandang babae na nakita noon ni Papa bandang hapon sa tabing ilog. Bulaklak daw po siya para siyang puting lili. Parang puting lili? Bandang hapon sa tabing ilog? Papa? Sino yung babaeng parang puting lili, ha? Nako, wala yun, Mama. Ano sinasabi mo? Wala lang yon. Wala lang yun. Babaeng parang puting lili. Siguro napakaganda niya talagang babae. Tama ka, siguro nga. Mas maganda sana kung nakunan siya ni Papa ng litrato. Sayang naman. Hindi naman lahat ng tao meron ng camera ng panahong yun, Nobita. Alam ko na! Kunan natin siya ng picture! Sino naman? Eh di yung babaeng parang puting lili. Ano? Gagamitin natin ng time machine at kukunan siya ng picture. Oo nga, kukunan natin siya ng picture at ireregalo kay Papa. Dinala mo ba ang camera? Oo! 1945, tayo na! Wow, ang tahimik naman dito. Tingnan mo, mukhang nasa templo ang lahat kasama si Papa. Para tuloy nakakailang na makikita ko si Papa nung kabataan niya. Halika na! Sige! Tao po! Wala namang tao dito eh. Nasa sakal silang lahat ngayon. Ganun po ba? Saan po yun? Doon sa malawak na lupa, malapit lang dito sa templo. Banda rito. Sige, sundan niyo ako. Hindi na sila nakakapag-aral. Kahit mga bata, pero saan pinagtatanim na makakain. Ano bang nangyayari sa bansang to? Mahabagin langit, mahabagin langit. Diretsuhin niyo lang ang daan na ito. At makikita niyo ang pinagsasakahan nila. Ang init naman.
Anong ginagawa mo, Nobby? Tatamad-tamad ka na naman. Paghuhukay na ba tawag dyan sa ginagawa mo? Pwede mo lagyan mo naman ng lakas ang paghuhukay. Kamukhang kamukha mo siya, Nobita. Yan pala si Papa noon. Pero teacher, pinapaltos na po mga kamay ko at nagugutom na. Ano naman ngayon kung may paltos ka? Isipin mo nga ang hirap ng mga sundalo ngayon sa labanan. Napakalupit naman niya. Gano'n na lang siya kung manakit. Kayong lahat, pahinga tayo ng 30 minuto. Salamat naman! Salamat! Ay, buti na lang. Hoy, Nobisuke, hindi ka pa magpapahinga. Oo. Hindi ka magpapahinga hanggat di mo natatapos hukayin ang party mo, maliwanag? Pero teacher! Kawawa naman, hindi ko kaya manood. Hindi ko na kaya. Papa! Ayos ka lang, Papa. Anong gagawin Dali natin? natin siya sa lilim. Kaya mo yan, Papa. Pagpahingahin muna natin siya dito sandali. Pero kung matutulog lang siya dito, pagagalitan naman siya ng teacher niya. Huwag ka mag-alala, Nobita. May naisip akong paraan. Heto, ikaw na muna pumalit kay Papa. Ano? Paghuhukayin mo ako? Kaya ko kaya to? Oo naman, teka sandali lang. Ang Super Gloves! Isuot mo na itong Super Gloves at wala ka ng problema sa pagtatrabaho. Ang galing, di ba? Matatapos mo nang hukayin ng buong sakahan. Oo nga pala, nasa na kaya yung babae na parang puting lili? Siguro nasa tabi siya ng ilog ngayon. Tama ka. Huh? Teka, yun na si teacher. Nobita, huwag kang pahalata, ah. Teacher, ako lang ang gumawa nito. Hindi po ba ang galing? Aray ko! Bakit ang haba ng buhok mo? Parang pambabae. Ahitin mo ang buhok mo! Ahitin mo! Naman, lagot na. Isip. Alam ko na. Ang Rocky Hat! Magaling, Nobby. Patapos ka na sa trabaho mo. Ang determinasyon mo nung una ay talaga nakakadismaya. Ayoko. Pero bumawi ka tayo, pakita mo magaling ka. Tulungan kita ibalik ang buhok mo. Ganun pa man, sa itsura ng buhok mo ngayon, hindi ko nakikita ang pagsunod mo. Hindi ako papayag na maging ganyan ang... paano mo naahit ang buhok mo? Si Nobby lang ang gumawa ng lahat ng to. Ang galing niya. Ang sipag naman ni Nobby. Magaling! Ganito nga dapat ang itsura ng isang batang hapon. Mga bata, dahil tapos na ni Nobby ang lahat, tapos na rin ang pagtatrabaho natin sa araw na ito. Salamat naman! Salamat po. Nahalagot na, nakatulog ako. Paano na? Pagagalitan ako ni teacher nito. Wala nang paraan, tatakas na lang ako dito. Saan kaya ako pupunta? Pero kailangan kong makalayo. Sandali. Nawala na si Papa. Baka nasa tabing ilog na siya. Wala rito si Papa, pati yung babaeng parang puting lili. Hintayin na lang natin silang dalawa rito. Pwede bang pag-isipan natin kung anong gagawin natin sa kalbo kong ulo? Ayan lang ba? Maghintay ka ng 30 minuto. Ngayon, hihintayin na lang nating dumating yung babaeng parang puting lili, tama? Oo. Nobita, wag kang lalayo. Pero malapit ang lumubog ang araw, wala pa sa kanila ang dumarating. Nag-aalala ako baka... tulong, Doraemon! Doraemon, hindi maalis ang amoy. Gumawa ka ng paraan. Tulungan mo naman ako. Paano ba? Meron akong deodorant. Lumapit ka dito. Ang dami mo naman nilagay. Isa naman mga may ka, di ba? Ang lamig naman. Basa pa ang damit mo, Nobita. Hahanap ako ng pwede mong maisuot. Sige, salamat. Oh! Si Papa! Kapag bumalik ako sa templo, pagagalitan lang ako. Mama, sinubukan ko naman po.
Palagi na lang akong gutom. Sana mamatay na ako. Teka, sandali lang! Kailangan may gawin ako! Doraemon! Huh? Eto na, Nobita! Nanghiram na ako ng damit sa kalapit na bahay! Nobita, ano nangyari sa buhok mo? Mukhang sumobra sa bisa yung nilagay mong gamot! Hach! Ayos ka lang ba? Heto, isuot mo muna tong damit. Sige, Bilisan mo ha, baka dumating na yung babae. bakit naman ganito ang damit na to? Huwag ka na nga mapili dyan. May maputing balat, may mahabang buhok, at may bilugan ng mga mata. Huwag mo sabihin na ang babae parang puting lili ay! Meron ka ba chocolate dyan? Oo naman, no, meron ako dito. Ito. Huh? Ito pala ang nangyari noon kay Papa. Nakakuha tayo ng picture pero... Tama. Kung ikukumpara ko siya sa bulaklak, para siyang puting-puting lili. Napakagandang kwento. Ay, isa lang naman yung nakakatawang kwento. Hayaan na lang natin ang masayang alaala ni Papa, Doraemon. O sige, Ang saya sigurong alalahanin yan. Oo, tama ka.